Hype Network presents. Hi everyone, I'm Jim B, and this is Rewind, a throwback podcast. Hello everyone, welcome to Rewind, a throwback podcast. It's our last episode for season 4 for our anniversary season and super sakto. Actually, alam mo sa totoo lang, hindi ko alam kung last kasi may isang nakapending pero bala na. Ayun na naman tayo. Okay lang yan. But anyway, so saktong-sakto naman ito kasi 'di ba last week, parang part 1 ng 2022 recap at ang pinag-uusapan natin yung mga content na pinanood na natuwa tayo, mga naging favorite natin for 2022. So ngayon, eto na, general, 'di ba sinabi ko na sa inyo din naman yan last week na allow us to pour our hearts out dito kasi eto na ang reflection, summary, recap mismo ng 2022 and syempre ang kasama ko dito, naging malaking part siya ng 2022 ko, 'di ba? As in malaki, huge part. Kasing huge niya. Charing. Kasing huge ko pala. Charing lang. But yeah, so 'di ba dapat naman na gano'n ang kasama ko na halos every step of the way I am with. So, and ako rin naman mostly kasama niya ng 2022. So, magchichikahan lang kami at baka maka-relate din kayo tsaka dito niyo na yung mga tinatanong niyo lagi sa akin na bakit ganito, ganyan. Sana pagkatapos ng 2022 ng episode na 'to, tigilan niyo ng tanungin. Sasagutin na natin ngayon, okay? So, eto na, I am with Ish Martin. Hi, Ish! Hello! Sabihin ko dapat 2022 lang ako big part ng buhay mo. Ano ba yan? Syempre naman. Ay, actually 2011. So, grabe no, 11 years na pala. My gosh. Oh, wow! 11 years na tayong friends. Oo, magta-12 na kasi 2023 Wow. na ngayon, 'di ba? Okay, Although ang towards galing. the end naman 'yon of 2011. So, mga November pa. Anyway, matagal pa 'yun. Pero shocks, 'di ba? Grabe, natapos din ang 2022. Natapos ang 2022, sasabihin ko sa inyo na ang kaibigan ko ay isang boss. Char! Isang Wow! may-ari ng kumpanya. Ayaw mo kasing patawag ng Wow! CEO, 'di ba? Dahil nga hindi naman korporasyon ka mo. But Oo still, Oo. Ano na lang, founder, ganyan. founder, 'di Oo. ba? Ako naman natapos ang 2022 na nakatatlong trabaho, 'di ba? Wow. Mamaya, Oo nga, more of no? that. Oh my 'Di gosh. ba? Nung na-realize ko din yan, medyo naloka ako. But anyway, so ito na yung 2022 recap. And the first question or the first something na aming pag-uusapan. Wait lang. Bago ko pala i-intro to, gusto ko mag-thank you kay without permission, kay Rica Peralejo. Kasi sinagutan ko to ng December 30. I think December 30 ko siya sinagutan, parang reflection questions for 2022 na pinost niya doon sa, parang may journal kasi silang pinublish, parang siya, Christian journal. Tapos recapping lang, Ano yan, parang year printed? end. Oo, printed. Pero hindi ko binili, pero Oh. pinost niya kasi yung questions. So, So, kinuha ko ginamit doon. mo as Ginamit ko. inspiration. Oo, yun Mm-mm. yung ginamit kong parang reflection point. So, Nice. thank you, Rica, for that. Thank you for sharing. Shinare niya kasi daw para daw makapag-reflect din nga daw for 2022 ang mga followers niya. So, okay, first question na. Word to describe 2022 or word nga lang ba? Or if a few words? Ganyan. Parang Sige, wala pala yun, no? Pero atin lang yun. Okay, atin oo. lang yun. Oh. Random siya. Actually, 'di ba sabi ko sa'yo kanina before tayo mag-session ko, ang hirap naman nung question number 1 pa lang, ang hirap Oo. na, ganyan. Pero if I ang top of mind na lumabas sa'kin is healing. Oh. It's healing, oo. It's a healing year, yung Mhm. 2022 for me. Do I have to explain? Wow, Konting showbiz. lang. Bakit Hindi, healing? healing year siya because, well, I think hindi ko kung nakuwento ko na dito sa podcast, pero 'di ba, I mean, 2020 was tough for me. 2021 Oo. was in a sense recovery, Oo. pero syempre may mga wounds pa talaga. But this 2022, it allowed me to heal in a sense. Like, from yung sa grief, 'di ba? Oo. Of losing my mom in 2020. I mean, I started my healing process in 2020, pero alam mo yon yung hindi ko masabing healed ako fully,
Oo. But this 2022 gave me so many opportunities to heal. And even though may mga naging, alam mo yun, naging, paano ba, na heartbroken tayo in 2022, alam naman natin yan, na heartbroken tayo, di ba? But it was also healing in a sense that ang dami natin natutunan, ang daming bago na nangyari sa Oo. 2022 and even the world was healing or is still healing in 2022 kasi 'di ba hopefully endemic na talaga tayo. So Mm. alam mo 'yun, 'di ba compared to 2020 and 2021, mas mas naging madali yung 2022 for us after the pandemic. Hindi ko masabi na Yes. after na talaga yung pandemic but Oo. claiming na lang ako. Kasi pa-normal naman na yung imagine mo wala nang ang mask, 'di ba? And Mhm, mhm. hindi lang dito kundi most parts of the world. Yung Yeah, parang actually. nag-aano na, Mm. bumabalik na yung travel, ganyan. And parang yun naman Yeah. ang hula nila, di ba, na this 2023, hopefully. Di ba ng 2020, parang yun yung hula. Hula ba or parang prediction, parang, anong tawag dito? Yung, Study in a sense, yun, parang oo, gano'n. study yun Mm, na prediction oo, nila na by oo. 2023, mas magno-normalize na. So at least, Praying. parang praying that we are on the right track. Okay, ako word to describe 2022, hindi siya words siya, pero considered as a word. Daya siya yung nagpa-question, siya pala Ah. hindi susunod. Hindi, considered as a word naman siya. Okay. Roller coaster ride. Parang every year Oh. naman, pero parang ito yung Tempest, gano'n. Parang ang daming sobrang daming unexpected surprises and well, hindi naman kailangan maganda yung surprise. So, pwede Mhm. siyang both. Pwede siyang both na good and bad. And yung sabi ko sa year-end reflection ko, actually, ang dami palang word, no? Pero isa-isang word lang siya. Yung isa ay, pareho silang starts with a G. Gratitude yung isa. Jimpy, charot. Naging G yung Okay. J, no? Yung Game. isa gratitude, tas yung Gratitude. isa growth. Wow. Oo. Dahil kaya siya roller coaster ride kasi I mean, hindi mangyayari yung growth at yung gratitude kung hindi dahil doon sa roller Yeah. coaster ride na yon, which we will delve in later, much later. Hindi ko na kailangan kasi pag in-explain ko na hindi masasagot na yung mga next Mhm. questions but basically yon. So ano bang masasabi ko? Basta yon, ayon. So growth and gratitude because of the roller coaster ride. So technically one word naman yun each. Magkakaiba naman sila. So, Fine. okay. Oo. Ito, magsalit-salitan tayo. Ito talaga, 3 highlights, meaning ito talaga yung parang pag inisip mo yung So, 3 tayo 2022. each dito, di ba? Ah, Okay, okay. So, parang, shocks, ganon. So, ito lang yung medyo natin, yung mas extensive ng konti, yung mga susunod na questions pwedeng hindi masyado. Kasi ito Mm. highlights talaga, so for sure, kaya siya highlight because ang daming nangyari under it, or Mm. under them, di ba? So, ikaw na mauna. First highlight for me was actually the election, the campaign season and the election for 2022. Kasi it was the first time that, I mean, before, opinionated ako. Pero Oo. yung nag-take part ako and I invested so much emotions, hindi lang emotions, even like myself, financially. Alam mo yun talagang nilaban, nakipaglaban, yung gano'n, Oo, yung oo. gagamitin ko na yung term, tumindig talaga. And alam mo yun, sabi ko nga kahit na hindi natin nakuha yung gusto nating result, walang nasayang, eh. Because Yes. grabe yung sabi ko nga nakaka-miss yung campaign season kasi grabe yung hope na meron tayo during those times. Grabe yung alam mo yung it was tiring pero ang ang sarap nung thought na dinadala mo kapagka nakakakita ka ng mga videos online of the campaign, of how people are Oo. responding, what people are doing to contribute to the campaign. Ang sarap sa pakiramdam kasi kahit papaano meron tayong hanggang ngayon na binibitbit na glimpse of hope na Oo. may possibility pa rin. I hold on to that possibility in the future when the Philippines will, heal and hopefully get the leaders that we deserve, the betterment that we deserve. So,
yun, yung campaign season talaga, grabe, highlight siya sa akin for 2022. Alam mo bakit hindi ko nilagay yan? Ewan ko siguro dahil ang dami rin namang nangyari sa personal kong Oh, buhay. Pero, well. oo, di ba? So, kaya siguro na ano siya, na elbow. Pero, ikaw, hindi ko siya isasagot. Pero yes, sa Sumakay akin ka na lang. din, Sumakay ka na sa highlight ko. oo, consider din siya na highlight for me. Kasi hello, first time ko nakirally, my goodness. Na parang, Yeah. nahimatay-himatay ako sa sikip ng meeting the advance yung pinuntahan ko, take note. So, grabe yung tao. Tapos parang, hindi mo alam kung mahihimatay ka na ba sa dami ng tao. Pero alam mo yung parang, hindi ka makakaarte doon kasi ang babait ng mga tao. Yung parang lahat sila. Yeah. Yung walang Ang positive, nagrereklamo. 'di ba? Ang Mm-mm. positive ng aura, lahat nangingitian, nagtutulungan. Yes. Tsaka ako first time voter ako eh. So, Oh, highlight din oo, 'di ba? So 'yan. highlight din nga siya talaga. Oo. Nandun naman siya sa parang listahan ko pero wala Mhm, siya dun sa mhm. top 3 kasi nga na elbow naman Yeah. pangyayari. Oo. So, yes. Oh, Consider ikaw din na. siya talaga na highlight. But, siguro ang unang sagot ko dyan, ano pa ba? Changed jobs and resigned and, well, nakahiwalay yung isa. Pero sige, isama na rin natin na lay off. And then, Mm. ano ulit. So, So, in short, yung career career talaga, milestones. oo. Parang, hindi, may mga plans, di ba? Actually, yun yung sinabi ko nung unang rewind ng 2021 naman, no, na yun nga, para siya mga botched plans kasi hindi siya matuloy-tuloy, di ba? May Yeah, I offer, tapos biglang remember. hindi siya Oo. matutuloy, may mga inattempt ako, hindi ko nakuha. Pero parang finally, my gosh, Tito, nakuha ko na siya at the most unexpected time na ako ay nagkaroon. Okay, so ito na yung, kasi di ba lagi nga nang tinatanong, alam mo, nagka-Christmas party kami nila Sure nung kailan. Tapos isa sa mga questions, so, parang nagiinuman kami, tapos naging truth or dare siya. Ang isa sa mga question, ano yung tanong, ito, hindi siya, in English kasi siya, so hindi siya in verbatim. Pero ano yung tanong na nabubuisit ka na paulit-ulit tinatanong sa'yo? Bakit ka umalis ng PEP? Okay, so ito na ha. Baka naman. Pagkatapos ito, tantanan nyo na ako. So kasi, nagkaroon ng offer sa Kumu. And ako naman, parang since 7 years na, aside sa aminin na natin, medyo talagang manlalaki yung mata mo pag nabasa mo yung offer letter, no? Parang it's about time, nung 7 years, na nag-explore lang ako, naghahanap ako ng something bago, ganyan. Pero minsan pala, I mean, hindi naman sa hindi mo dapat ginagawa yon pero dapat nag-aaral ka ng mabuti. Charing. Ay, pero di ba, ako nag-research din naman ako noon kahit kayo, di ba, tinatanong-tanong ko. And then, siguro unexpectedly lang din talaga na may pinagdadaanan ding sarili yung company. So, parang nagkataon na nag-sign ako, there's something. Pero sobrang grateful ako sa PEP Kumbaga sa hindi 7 years naman na yon. hindi naman siya naging decision for you na hindi mo pinag-isipan. Oo. It's just that Yeah. nung nagkaroon ng unang round ng mga layoff. Nakapirma na ako, so how will I, turn it back? Tsaka parang tinanong ko rin naman, tinanong ko rin kayo noon, di ba? Tinanong ko rin yung iba kong friends na, so paano yan? Ipupush ko pa ba yan? Ganyan. Sabi niya, oo naman, kasi meron pa rin namang, alam mo yun, parang, ako din naman, yun din naman yung sinasabi ng aking, Diba, in one of our conversations, sabi ko sa'yo na, hindi kaya way na lang din yun, oo, yung stepping stone, in a or sense, para redirection talaga. makaalis ka. I mean, Oo. hindi mo dinedread yung former company mo, yung PEP, pero Oo, alam mo mahal na yung, mahal ko sila hanggang ngayon. Just to oo, make it pero alam clear mo for yung, the record. Oh. ano siya, naging comfort zone mo na siya. Yes, correct. Yun kasi yun. Medyo naging comfort zone na talaga siya. And parang, syempre hindi naman ako bumabata, no? I mean, lahat naman tayo. And dadating din naman sa point na parang sayang ko hindi ko i-risk or Mm. how do you call this? Parang the opportunity presented itself already. And sayang naman din. And in all fairness naman, kahit naman, ayun, alam mo yun, I enjoyed din naman my time there. And yun nga, unexpectedly lang, may nangyaring hindi masyadong maganda. I mean, hindi naman talaga maganda yung nagkaroon ng layoffs, di Mm. ba? Pero, I understand din na na nagre-redirect din sila, ganyan, and they Mm. also want for, yung alam mo yun, betterment na naman ng company nila. Pero, syempre, hindi ko naman, ililihim na ako ay na-bitter ng slight, na parang shocks, anong tawag dito, in-offer nyo sa akin. Kasi ang storya niyan ay sila ang nag-message sa LinkedIn. So, parang tinake ko Mm. lang, and then,
anong tawag dito, naggawa ako ng case study, as an exam, nagpa-interview, Siyempre ganyan. nag-hope ka na and everything and it Oo, was a leap of faith, 'di yes, leap ba? of faith talaga. And Mm. hindi ko rin naman, parang nung nag-interview din and hindi ko naman masyadong expect, bahala na ako, makukuha ako, oo, kung hindi, hindi. Nakapasa. So, Mm. ibig sabihin, di ba, parang shocks. Tapos, yun nga, parang yung hinahanap ko naman, nag-fall into Mm. place. It's just that, syempre, ibang kaso pa pala yung pag nandun ka na mismo at, mga bagay na hindi mo na controlled. So, yun. But Yep. yun nga, aminado naman ako dyan na bumalik ako sa aking Lily Cruz era ng slide. Pero hindi dahil sa revenge kundi yung parang, kailangan mong bumangon after mong malugmok, parang ganon something. And Taray. it happened naman na parang, even before I got laid off, nag-start na ako mag-apply, ganyan. Yeah. So, dumating na ang aking present job, ang Freebie Manila or Chroma Entertainment. So, balik showbiz ng slide, parang may kasamang lifestyle, may kasamang, so, eto na naman, ibang world, ay, alam mo yung may similar na nandun, meron pa ring part of your May comfort zone, but, familiarity, yes, may pero familiarity. yeah. It's still a different, setting. Syempre, iba yung mga kasama mo, iba yung mga, Alam mo, and, na-realize ko, nauna oh, na, ang weird kasi nauna ka the first time, like, 'di ba, having a job than me nung fresh grad tayo. oo, Tapos parang ngayon, in a sense, kasi nangyari rin siya sa akin, eh, 'di ba? When I left my oo, previous company and then I started to freelance, it's familiar. It's the same thing that I was doing then. Pero iba. Tapos na-realize ko lang habang kinukwento mo na, oh my gosh, ngayon nagkabaliktad kami. Ako naman yung nauna sa kanya. Pero same experience. Alam mo yon. yes, oo. Galing. Okay. Tsaka, in a way, na-realize ko din, pag love mo talaga, babalikan mo, no? So, I therefore conclude, love ko talaga ang showbiz, ang pagsusulat, ang Hindi naman entertainment. naka-question yan. So, parang siguro hindi, kasi in a way, yung Kumu, ganun din naman yung work dun eh. Hindi lang siya writing, medyo mas challenging siya in a way, na siguro, ano rin talaga, will ni Lord na, siguro alam din niya na May Mas plan. pag mas Mm-mm. nagtagal, baka i-dread ko rin, baka hindi rin ako maging at my best. So, eto ng bagong ibinigay niya ay hopefully maging okay naman. Well, I'm in my first, malapit na ako mag 1 month. Ay, pag na-upload to, 1 month na ako sakto kasi December 13. At sa unang buwan ko, may shoot na ako. As in, monthsary. So, yay! Parang, okay. So, highlight siya talaga. O, 'di ba? So, yun naman. Kaya gratitude din kasi may nawala, may kapalit. May nawala, dumating yung din, influx. Wow, influx talaga, no? Of Wow, support. influx, ah. Grabe yung Kasi, mga vocabulary words mo tonight, ah. May aaminin, tempest. Oh. aaminin ko, no? Especially nung, nakakatawa kasi, oy, dito ko lang ikikwento yan ng in public na. Syempre, podcast ko to eh. Nandito exclusive. Sorry. Pero, Oh. nung Oh. last day ko sa Kumu, of all the places that I will be claiming my separation pay, my clearance, ganyan. Sa office ng Summit, ng PEP. So parang ano ba yan? Ano to? 360? Ano talaga? Grabe ha, in fairness ha. Full Pero, circle moment. like full circle talaga. So, in a way, medyo ang ine-expect ko doon, baka mamaya alam mo yun, may makita akong mga familiar faces. So, true enough, nakakatawa naman. Of all the days din, dun may nagsa-Statla, nandun sila Mart, ganyan. Eh, si Mart, syempre, alam naman na niya. So, Oo. Kebs, di ba? Pero yung mga iba, kunyari, nandun yung mga, sana hindi ko makita kasi nakakahiya for me. Pero before coming into that, siguro kasi mga ilang days na rin naman bago ko nalaman, parang 2 days before. Sabi ko, ano naman, hindi ko naman to ginusto. I mean, hindi naman ako ang, sinabi ko ba, i-lay off nyo ako or whatever, di ba? So, Mm. ano naman kung i-judge nila ako sa pagpunta ko doon na, ayan, Mm. kasi, Mm. I told you so. Although, syempre, may mga fears na ganun na shocks, mga mamaya. Tapos, yung fear talaga, ano yung ibig sabihin? False expectations appearing to be real. Kasi wala Yep. naman nangyaring ganun. So, Yeah, ako, it was all in your mind. it was all in my Yeah. mind. You were making So, up stories in your head na yun mm, nga, nagiging reality na siya sa utak mo, oo. 'di ba? Tapos pagdating ko doon, wala naman. Parang, uy, anong ginagawa mo Mm. dito? Uy, talaga. Balik ka na. Yun yung mga yun, medyo in-expect ko yun.
Kasi lagi naman always welcoming naman ang summit. Ganyan. But, yun nga, hindi naman dahil ayokong bumalik, but sayang naman na na-spread ko na yung wings to fly. E di, Yep. mag-fly pa ako. Tapos if ever na Yeah. hindi ulit nag-work, e di, baka nga doon And talaga, di ba? So, yes, exactly. Tama. Tama. antayin natin. Pero ngayon, I'm enjoying flying. Wow! Flying the Wow. friendly skies. Ay, parang iba yun. Plano pala yun. No? Okay, next highlight. Yeesh. For me, the next highlight was traveling alone. Traveling alone to a new continent. As in like, sobrang tagal ko nang gustong umalis. As in, 2021, I was attempting na in a sense. Pero alam mo yung nare-realize ko nga, nung nag-journal kasi ako nung some parts of my trip sa US, narealize ko, bata pa lang ako, gustong-gusto ko na pumunta ng US talaga. I mean, maybe it's because of the films that we watch, because of the shows that, alam mo yun, we subscribed to before. Pero, lalo na yung New York, and maybe because it is the thespian in me, alam mo yun, yung theater buff in me, na dream ko talaga manood sa Broadway. Tapos alam mo yung, Mm-mm. naalala ko, 2021 nag-a-attempt na ako, tapos, pero yun nga, medyo weird pa kasi 2021 was the time of Delta, di ba? And Yes. Delta was really bad. So, Um, actually, traveling in general, this 2022 was a whole lot better. Kasi, naalala ko first, in-start ko yung year actually ng traveling with family pa Boracay. Tapos 20 hanggang ano ba sa, yun? yes, oo, Okay. January 2022 yun. Mm-hmm. So hanggang sa nagkaroon na rin ng mga work trips out of town, um, mga vacations sa out of town, hanggang sa yun nga, sabi ko, itutuloy ko na yung US trip ko na 2022 na, alam mo yun, actually, may parang biggest reason kung bakit ako pupunta ng US was to go to Ate Bea, which is, siya yung nakasama natin the last time din, di ba? Si Ate Bea, Oo. who is our college best friend. Alam mo yung sobrang tagal naming ini-imagine na naalala ko, sabi ko nga kay Ate Bea dati na, nung makakabalik-balik niya pa lang na US na, sabi Ate Bea, pumunta na kayo dito, sabi ko, o pupunta na, abangan mo ko sa labas. Di ba Oo. mahilig kasi ako mag-ganon, ng mga jokes, yung Oo. ganon. Tapos alam mo yun, nung pababa na ako alam mo ba, nung paalis pa ako ng Pilipinas noon, ang ulan. Tapos Yes! nakailang move yung flight ko. Tapos sabi ko, oh my gosh, ganyan, ganyan. Tapos sobrang traffic nung papunta kami ng airport, kahit sa Skyway, sobrang traffic. Yes! Naalala ko Pero alam yan. mo yung Oh. ako personally, I don't want to dampen my spirits. I don't want that to affect me. Kasi alam ko naman makakaalis ako eh. Kasi all set na eh. Alam mo yun, Oo. madali man siya, I believe it will happen. Everything was set eh. So, alam mo yun, dun, nung nakasakay na ako ng eroplano, tapos, ito talaga yung moment for me, surreal moment for me was nung palapag na kami ng JFK. Tapos, maaga kasi yung dating ko doon. So, maaraw. Alam mo yung hindi ako naka window seat kasi mas mahal yun. Um, so, Ah. nasa aisle ako, nakatabi ng part ng mga window seat. Tapos alam mo yung tawag ito, nakatingin ako sa bintana para, oh my gosh, I'm here. Alam mo yun, I made it. As in, hindi ko ma-explain yung joy na naramdaman ko noon na, wow, you can really make your dreams come true. Alam mo yun, syempre with the help of God, with will ni Lord mangyari, di ba? It happened. Ang galing lang kasi tawag dito, napuntahan ko si Ate Bea, yung sobrang tagal nating ini-imagine. Sabi ko nga, Oo. nakapunta ako sa bahay nila Ate Bea, sa childhood house ni Ate Bea, tapos nakasama ko yung mga kapatid niya, na-meet ko yung two beautiful girls niya. Ang saya kasi sabi ko, naalala ko nung tinanong ako ni Ate G, nung LG head natin, na bakit ba gusto mo mag-travel? Or bakit sa tingin mo parang gano'n, why is that traveling for you? Something like that yung question. And ang sagot ko doon kasi I remember I had this, hindi ko kung epiphany siya. Oh. Pero nasa isang airplane ride ako before pa, pre-pandemic for work. Tapos nakatingin ako, pababa na, pa-descend na yung plane. Tapos alam mo yung nakatingin ako sa window nun, sabi ko, grabe, ang laki ng mundo. Mm-mm. And sabi ko, and I get to see this. So alam mo yung in a sense, sabi ko, I know that God made this
beautiful, magnificent, magnanimous world for people to see, for people to appreciate. And I believe that's one of God's gift para sa akin. Yung love of traveling, for me to see the beauty of His creation. Alam mo yun, yung ang saya kasi gawa niya 'to, eh. Alam mo yun, ang Mhm, mhm, ganda-ganda and sobrang nararamdaman ko na napapalapit ako sa kanya whenever I get to travel. Kasi I get to see more of him, more of what he did. So, mhm. to be able to travel across the world and see the other side of the world is such a blessing. So yun, grabe. Tsaka nag-grow ka talaga eh kapag nagta-travel ka kasi you're putting yourself in an unfamiliar situation. You're putting yourself in a situation that's very foreign to you. So nagkakaroon ka ng expansion. Oo. Nag-expand. Kasi dati hindi mo to alam, unfamiliar territory to sa'yo. But when you put yourself there and adjust the situation, I believe that's also growth. Oo naman. 'Di ba? So, ano kasi, Yes. okay, I know this now because I put myself there even though it's scary, it's awkward, pero you allow yourself to grow while traveling also. Which actually nakuha ko yung analogy na yon sa dati kong alaga, which is si Mikael Daez. Mm. So, ganun niya tingnan yung traveling and na-adapt ko yon, I believe. So, yun, yung pag-travel ko talaga this last year was such a blessing and I'm so happy to be able to do it and excited ako to travel more. Yes naman. Uy, yan naman na-realize ko lang din. Ako din, I started the year traveling. Wow, pero sa Laguna lang. Ang layo ah. Uy, pero Travel pa rin yun. knowing me na hindi Oo. masyadong mahilig, 'di ba? So, Kahit nga but staycation anyway, dati ayaw mo eh. oo, ngayon mahilig na ako. Mahilig ako sa staycation, pero sa travel, sakto lang. Hindi pa rin kasing level ng like mo. Pero tingnan Oo. natin. Pero hindi, alam mo, nakakatawa kasi kakasulat ko lang ng article about, basta abangan nyo yan. Ay, well, Mm. nailabas na siya by then. Si Diva Montelaba, she now stays in the US. Kasama siya Mhm. sa mga guests natin next season. Dito niya kinuwento. Pero basahin niyo muna sa freebie. Nauna nang lumabas doon. Yan din yung sabi niya na kasi for 12 years nga naman, siya ay artista lang. Hindi artista lang na artista ka. I mean, yun lang yung alam niyang gawin. So parang nung lalo daw siyang, nung nagta-travel siya madalas, doon niya na-realize na ang laki ng mundo, na ang Yeah. daming yung mabobroaden ka talaga, yung mo, Yeah. yung mundo mo, lalaki. Ang dami mo madidiscover na pwede mo pa palang gawin. So ngayon, andun siya, braving herself, staying in the US and trying something else. So, how I wish, pare-pareho tayo may mga courage na ganyan, no? Next Pero, time, tara, sama-sama na tayo. oo, yes. Pero, ang nai-relate ko naman sa nasabi mo ay, ako din naman ay pumunta sa unfamiliar places this year. Yun nga lang, in terms of career. So, pwede na rin yun. Kita nyo naman, no? Ang laki ng lesson na mga nangyari, di ba? Anyway, so ito, second highlight ko, may kinalaman na rin sa pagsulat. Sige, ito na yung aanuhin ko. Nag-serve sa feast. Una sa lahat, unexpected din naman yun na, I mean, oo, ako dati ay, well, hindi super, no, religious, pero nagsisimba naman ako, ganyan. Tapos ito ang babae sa harap ko, babaeng kausap ko ngayon ay dinala ako at nilapit kay, Lord. And hindi ko ine-expect na I will be using my talent to serve him and his people. So, I mean, oo, serving na rin naman in a way, syempre kapag nagsusulat kami before or kaya nag-host ako, tapos kunyari may mga tatanungin akong questions, mga gusto nilang malaman, or kung halimbawa may mga inspirational words sila or lessons na gusto nilang i-impart sa ibang tao. Pero yung parang siya mismo, yung parang ginawa ko siya ng libre tapos ang saya-saya lang nung feeling na hindi ko ine-expect na magagawa ko siya. So parang na-inspire ako lalo na maybe Mhm. this is something that I can do more. And meron namang chance, di ba? I mean, hindi na natin masyadong i-discuss dito ng detail per detail, pero meron namang chance to do it. So, if mangyari nga siya, if well, wala namang tinatawag na handa, pero if it Yeah. comes, then who am I to refuse? Pero mas maganda syempre kung ready ako. Char. Pero kung hindi nga, ano nga magagawa ko, di ba? Pero still that part
parang, yung alam mo yung suot mo yung media. Dati kasi sa school ginagawa natin yan, di ba? Yeah. Doon pa lang, pag sa school dati, kinikilig na ako na, uy, may media tayong ID, tayo ay Oo. magsaserve. Tapos dito parang Feel na media, feel pero natin yun. hindi siya media kasi pang ano siya, yun nga pang feast. Yung, I mean, technically, hindi siya ABS or hindi siya GMA, di ba? Pero, Mm. yun, tapos, parang ano, feeling ko, in-important ko naman. Yung ang bilis ko mag-submit ng mga power lines. Tapos, hindi ko lang alam, baka ano lang naman to, pero alam mo yun, yung tinanong pa ako next day na, uy, are you still serving for this day? Eh, kaso yun nga, one day lang naman tayo, di ba? So, I know na ganyan. Pero, gusto kong i-assume, char, na natuwa naman sila sa pagkabilis ko at pagka-submit ko ng marami. Tapos nung nakita ko naka-upload na siya sa Instagram, parang, ay, ang saya. So, nagbunga Mhm. yung aking ginawa. So, kasama yan sa highlights ko this year. Nakasulat siya. Okay. It's your turn. You're last. Um, yung next na highlight ko was living in the community life. Alam mo yung dahil nga 2 years or more tayo na online, which is we lived, 'di ba? Ako personally, since ano naman pre-pandemic, part na ako ng community. But alam mo yun, yung living in the community life post-pandemic, it's exciting. Alam mo Mhm. yun, 'di ba? Yun nga, nagsunod-sunod kasi siya for us. And then we made the decision to transfer home, parang our home, different home. Tumawid Oo. tayo ng bahay, 'di ba? So, Oo. highlight 'yun kasi hindi naman natin alam, kung ano yung i-expect natin dun sa lilipatan or what God has in store for us in the new home. But it has been, alam mo yung ang exciting kasi always merong ginagawang bago si Lord. Mhm. 'Di ba? FeastCon happened. We had our LLR. JE. We had our JE also, 'di ba? Oo. Nagsabay-sabay tayo, 'di Sunod-sunod ba? yan, my gosh! Yes, exactly. Yung kumbaga yung imagine mo, nag-JE kayo, nag-JE ako before, sa dating bahay na ako lang mag-isa. I mean, wala akong friends. Hindi mo sa ano, pero gets mo? Oo, oo. Kumbaga kilala ko sila pero I was on my own. Pero nung nag-JE tayo sabay-sabay, it was a very new experience kasi nung nag-JE kayo nung the first time, servant kami. Mm, Pero mm. to be able to do it na magkakasama tayo as a group, 'di ba? Oo. Sobrang iba rin yung experience kasi sama-sama tayo, 'di ba? Tapos hanggang sa yun na nga nag-LLR, tapos alam mo yun, ang saya, ang saya na lagi tayong look forward. Mm, Alam mo mm. yun? Um, at saka ang saya kasi naalala ko nung sa FeastCon, during the last worship, nung last day, alam mo yung sabi ko na, nakatatak sa'kin yung actually exhort ni Bro Mike Viñas dun na sabi niya, "Look around you, take a mental picture of this Oh, because yeah. you Oh, I are, remember. parang you are surrounded by a very big spiritual family, Mm. by your big family." And it was tumingin talaga ako nun around, talagang sinunod ko yung ano niya, yung exhort niya kasi alam mo yun talaga totoo kasi I belong in a place where we worship God, we love God, and we pour our hearts out para i-express yun. Tas ang Mhm, ganda, mhm, 'di mhm. ba, na meron tayong isang goal dun sa lugar na yon, meron tayong isang purpose sa lugar Yes. na yon, and we belong. Iba yung Mm. pakiramdam, 'di ba, yung joy, yung ma-overwhelm ka talaga sa love and sa joy na ako personally, wala akong nagawa kundi naiyak na lang ako. Sira yung Oo. makeup ko pero kiber na. Oo. Yun, ang saya, 'di ba? Tsaka tayo, yung relationships natin with one another, tayo yung Oo. friendship natin kasi alam mo yun, parang dati pa tayo magkaibigan pero Nag-level I up. love how we have grown in this Oo. friendship, 'di ba? In a different level. So, Yes. ang saya, highlight siya talaga ng 2022. Even sa family, yung relationship sa family, alam mo yun, it has just been very, very great this year. Yeah. Uy, I don't know, siyempre hindi naman lahat ng listeners ko dito, baka most pa sa inyo 'no, ay hindi, I mean hindi ganito 'no, pero again, I said earlier, just allow us to pour our hearts Pour out our hearts dahil out, oo.
ibang level ang 2022, no? And malay nyo, di ba may makuha naman kayong something from us, from the experiences and the highlights that we share. Yung Mm-mm. LLR, kasama din naman siya sa highlights ko, pero hindi ko na masyadong i-detail dito. Masyadong private yung mga pangyayari. Char! Masyadong Bawal ano. spoilers eh. Bawal Oo, una sa lahat, spoilers. bawal spoilers. Pangalawa, masyadong siyang personal, hindi pang ano. Malay nyo soon, hindi ko alam. Next time na, pag ready. Pero ayun, ang last highlight ko na malaki, no? Hindi ko ina-expect kasi merong ano, sinulat ko siya sa journal, sa reflection, pero hindi siya, naka ano pa, naka-bullet pa siya, hindi siya isang malaki. Tapos ngayon na-realize ko na malaki pala siya, na ang dami palang nangyari. Yung family. At hindi ano kasi anong tawag dito? 'Di ba dati mas ano pa nga ako eh, anong tawag dito? Mas mahal ko lagi yung mga friends ko, ganyan. Pero parang itong Oo. 2022, may something. Hindi ko rin alam. Siguro dahil nagsimula rin ako talaga ng taon na ang pamilya ang kasama. Kasi yun nga, nagpunta Aha. kami ng Liliw, Laguna. It was our first trip. At imagine nyo ha, yun yung mga panahon noong January, lahat nagkaka-COVID. Pero kami, na in-expose namin ang sarili namin sa maraming tao. At kung saan-saan, nakarating kami ng Padre P. Padre P, oo tama, Padre Pio. Nakarating kami ng, naglakad kami sa streets ng Laguna, kung sino-sino nakasalamuhan Mm-mm. namin. Pero, dahil wala na COVID sa amin. Tamang lahat ay Wow. ano, halos nagkaka-COVID nung umpisa ng Nag-aagawan sa ano, sa oo, 'di ba? paracetamol. Oo. I mean, hindi naman sa pag-aano, pero sobrang blessing yun na shocks. After nun, parang ako ata, hindi yata ako lumabas ng January na after nun. Or nagpa-booster yata muna ako bago ako magagagala. 'Di ba? Tapos, nasundan siya ng, nag-gather kami ng April kasi dumating si Cam. Yung pinsa, yun, narinig niya siya sa birthday episode and Christmas last episode last year, or nung 2021. So pumunta siya from Norway, first time niya ulit umuwi dito. So syempre nag-gather. Tapos si Ate Trace din, yung pinsan ko from London. And yung kay Ate Trace, mas special pa yun in a way because yun yung panahon na wala akong work, na nagkaka-lay off ko lang. Tapos pag naiisip ko, kung hindi ako na-lay off, I might not have been able to spend time with them. Sa mga pamangking ko, maliliit. 'Di ba? Parang kaya ano eh, kaya nakita ko rin na blessing yung pagkaka-lay off kasi yun nga, may mga dumating naman na kapalit. So anyway, nagkaroon kami ng time to bond. Yung hindi ako pupunta lang doon kasama nung iba kong kapamilya na hindi yung normal na mag-gather. Tapos, ang last namin was Baguio. So, most of my travels, ang kasama ay family. And then, nag-celebrate, first time ko ulit yun ha, na mag-celebrate ng birthday with them. Hindi yung specific or yung exact na birthday, the date. Pero nagkaroon kami ng parang advanced birthday celebration. Kaso ang problema naman yata, kasi nga hindi ko nga alam kung na dengue ako nun, di ba? Pero yung isa kong, yung isang may birthday din, na asawa ng pinsan ko, siya yung na dengue. Biglang ako rin, after ng birthday ko, nagkakasakit ako, pero never ko na pa-check up, so hindi ko alam kung dengue. Pero hindi kasi siya COVID dahil nag-negative ako, di ba? Pero bigla ako may rashes. But anyway, magaling naman ako ngayon. So, no regrets ang ano, di ba? Tsaka hindi ko naman masyadong naisip na dapat di na lang ako sumama, ganyan. Although, of course, there were highs and lows. Ikaw alam mo na yan, Yish. May mga nangyari rin somewhere along the way, ganyan. Then, syempre, hindi ko na ikikwento dito, no? Baka maghalo ang balat sa tinalupan. Pero, alam mo yon, kahit may mga, dito ko nga na-realize na kahit may mga differences talaga kasi hindi naman tayo pare-pareho. Hindi naman tayo ginawa ng pare-pareho at ng sabay-sabay. So, hindi talaga siya mawawala. But at the end of the day, it's family. I mean, we will always have our differences. Pero, grabe pala. And nung ko na-realize na in fairness, there is, ano yan, it pays also din naman to put family at the priority, na hindi lang laging work, hindi lang laging gala with friends, hindi lang kung ano-ano, na you will always go back to your core. And ang ganda kasi ngayong 2023, we welcomed the year with each other. Although, medyo nagkaroon din ng differences ng slight before Christmas. But at least, nung welcome ang 2023, magkakasama kami at masasaya kami. Basta ako nagwagi ako ng malaki sa raffle. Dahil ako nag-host. Sabi ko, deserve ko. Char. Tapos parang lahat sila alam mo kasi nakakatawa, ako yung huling winner. Tapos spin the wheel.
Tapos parang nagsispin the wheel, tapos ako nagsisisigaw na ako, tapos parang ako, alam mo yung wala nang nakireact sa akin kasi parang lahat sila, ay, ikaw na yung nanalo, hindi kami. Alam mo, hindi sila happy. Pero sa loob-loob ko, Parang ang ay, hirap magdiwang nun, no, oo, nung ang hindi hirap sila masaya magdiwa. for Pero, you. Kebs, bala kayo dyan. Basta ako happy ako. Tapos later din sinabi, sige, ikaw naman nag-host, fine. Deserve mo naman ng slight. Medyo may ano pa rin eh. Pag anong tawag dito, pag-hold back. Pero, yeah, hindi ko akalain I did not expect na isa yan sa mga sasabihin ko. But, I'm thankful naman na kasama siya talaga sa Mm. highlights. Of course, ang dami din. Of course, friends, ganyan. Nag-travel kami nila Carol. Nagpunta kami ng Tanay. Tayo, hindi tayo nag-travel. Char. Kaya nag-overnight naman tayo ng Sa ibang Fiscon. travel So, ang ginawa natin. so okay na rin naman yun. Okay, so sa aming pagbabalik, ito mga quick, mga, hindi naman super fast talk, pero mag-rundown pa rin kami, magsasagot kami ng mga random hindi naman exactly reflection questions, no, but something to do pa rin with 2022. Ito na yung mga, some of the questions na kinuha ko na sa journal ni Rika. So, sana kayo ay nai-indulge pa rin namin, but again, Kebs na, basta magawa itong year-end episode dito sa Remind a Throwback Podcast. Mainit na diskusyonan, Masarap na kwentuhan, malinamnam na usapan, at nakakagising na balitaktakan. parang kape lang. My name is Jeff. And I'm Weya Angeline Join us in our conversations at Coffee na Lang Dear Podcast. We are back here on Rewind a Throwback Podcast and I'm still with Yish, recapping our 2022. So eto na, mag-answer kami ng mga quick questions. Well, hindi siya masyadong quick kapag marami kami sinabi. But basically, lang to, parang semi-fast talk. Pero syempre may konting pa rin, kwento about sa mga answers namin. So, okay. At again, thank you muna ulit kay Rika Peralejo for sharing this dahil galing to sa journal nila ng kanyang husband. Okay! Well, sinabi naman niya sa IG stories na pwede naman daw gamitin. So, ano ba? Dinedepensahan ko ba? Ang daming Okay. disclaimer. Oo nga eh. Okay. Oo na muna. Ito. 3 unexpected surprises. Unexpected surprise, paglipat ng bahay, Bahay sa mga feast. oo. Hindi Okay. paglipat ng spiritual home, okay? Yung pagdami ng mga alaga ko. And Yeah. I would say growth ni PAM. Mhm. ng Ayan, company. alam mo bakit nga Yeah. hindi mo masyadong nabanggit sa highlights yung PAM? So, pwede mo nang i-chika ng konti dito. Well, yun. And I mean, kasi like the company, I founded it basically 2021. Oo. Pero alam mo yung, ang saya lang kasi may baby ako na nakikita ko siya nag-grow. Alam mo, hindi siya baby na baka may anak na pala si Ish. Baby yung company, Si Sheena. okay? At also, inaanak ko po si Sheena, okay? Kasi nagsabi, anak ko, akala daw nila single mom ako. Pero like, alam mo yon, unexpected kasi always coming into the year or sa work, I just want to do what my commitments are. Ano yung commitment ko sa trabaho ko, sa mga kliyente ko, sa mga alaga ko. I just want to do that fully and alam mo yun, excellently, hopefully. So, seeing it grow because of that also, and alam mo na yun, parang ang saya niya, ang saya kasi natutuwa ako pag may mga milestones kaming nare-reach ng mga alaga ko, 'di ba? Ang lakas makananay, yung ganong moment. So, ayun, nakakatuwa. Yun yung Okay. surprise. Okay, ako 3 unexpected surprises. Mostly nandun na rin sa highlights. So, number 1 is Kumu. 2 months lang yung stay ko sa Kumu, pero ang dami niyang nagawa sa akin ngayong taon. It became my growth, it became my despair, it became my income generator. What else? Basta ang dami. Okay, so and ano siya, unexpected surprise kasi nga wala naman akong balak maglipat sana ng trabaho this year. Naplano ko sana siya last year, but well, it happened this year because of Kumu. So, thank you pa rin sa Kumu. And another is of course freebie, because again, kung hindi ko in-expect yung sa Kumu, lalo namang hindi ko in-expect yung sa Freebie Manila, 'di ba? Dahil kung again, if not for Kumu, it wouldn't happen. So, hopefully, naman siya, parang good surprise naman. I'm really enjoying my time right now. And last is
Rewind's growth. Gagayahin kita. Hindi. Pero yun talaga yung nakalagay talaga dito, in fairness. Kasi, alam mo, dahil nga sa sobrang daming nangyari, minsan, ito tuloy si Passion Project ay, alam mo yung nadi-displace yung, kasi 2021 nga rin siya ni-launch, di ba? So, parang, yun talaga yung pinaka-highlight yung launch niya. Pero, na-realize ko, ang dami pa ng ganap. Kasi una, well, hello to my family, Pipe Network. So, nagkaroon siya ng, podcast network, di Oh, ba? So, yeah. this Oo. year din yon. Akala ko nga last year, pero this year nga pala din yon. And then after that, syempre nag-anniversary. So nagpalit ng logo and everything. Dami nagandahan sa bagong logo. And then, ang daming interviews na hindi na siya ganitong exchange. Like, mga interview with creators, yun, sila mga tinatawag kong icons. At meron din mga stars, yung mga throwback stars natin. Di ba, imagine mo, may Dimple Sumana ako, may Yasmin Curdy ako, meron akong Shara Soto, may Chubby De Rosario na hindi nagpapa-interview si Chubby for the longest time, pero nakuha ko siya. Sino pa ba? Sa mga creators naman, ang nalaman natin, of course, TGIS, Mula sa Puso, Gimmick, Click, mga favorite shows ko. So, sana this year maraming ganyan ulit. And may nag-feedback sa akin na parang ang laki nung in-improve. Simula nung yun yung naging kumbaga naging siya, yun yung naging part or nakasama siya sa ID ng Rewind na mag-i-interview ng mga icons or mga show creators, ganyan. And then last na highlight and unexpected surprise sa Rewind is the feature sa Jaryo. Thank you, Tita Kate. Grabe. Actually, Kate. matagal ko na siyang pinaparinggan. Sabi ko, gawa mo nga ako ng feature para lang ma-PR natin, tingnan natin, ganyan. Tapos parang hindi niya masyado pang makommit kasi busy din siya, di ba? Tsaka, yun nga, depende kasi pag i-PR mo, syempre isi-seed mo yun. Yung parang lang naman sa akin, presence niya lang, parang ganon. Pero hindi ko din siya masyadong seneryoso. Tapos biglang maya-maya, pag-gising ko, may nagtatag sa akin. Tapos nasa dyaryo, nakisyo anniversary, Kemi, ganyan. Tapos more on, experience niya listening and being a guest also. So, parang nakakatuwa naman. Alam mo, gusto ko nga magkaroon ng physical copy nun. Sana, Kate, mabigyan mo ko. Tsaka si Nikki Wang, mabigyan niyo ko ng physical copy pero mag-a-ask din ako. Oo nga, yun ang hindi ko pala na-accomplish ng 2022, makuha ang physical copy niyan. But again, super, super thankful. Tapos So, ipa-frame mo. oo, my gosh, parang mga Hermes Cute. scarf ni Heart. Yan ang ipapa-frame ko. Yun talaga yun, ipasok yung scarf. Okay, so yan ang 3 unexpected surprises. Okay, next. Ito, 3 sorrows. One was yung disappointment, yung heartbreak talaga sa election results. Grabe yun, naalala ko hindi ako as in talagang first time ko umiyak, naapektuhan ng gano'n, na heartbroken talaga for parang about a political paano ba, a political loss. Pero sorrow talaga siya. Alam mo yung sorrow na hindi dahil para sa sarili ko, pero alam mo yung lungkot para sa bayan, yung gano'n. Yun talagang nalulungkot ako para sa mga kapwa ko Pilipino. Yun talaga siya. Tapos second sorrow was losing a friend. Losing a friend. Unexpected siya actually, unexpected loss. But wala ganun talaga. People grow apart and hindi mo talaga may expect na lahat is makakasama mo talaga all throughout. Another sorrow is, alam mo, sa isip ko na ito kanina, biglang nawala Pero, balikan mo nga ako. Nawala. Alam mo, naisip ko na yan Sige. kanina. But, Okay, ang go. masasabi ko lang doon sa number 2, sabi nga ni Heart Evangelista, pero hindi naman yata sa kanyang original quote ito, no? We meet people for a reason, a season, or a lifetime. So, Oh, okay, naalala ko na yung third sorrow ko. yon. Okay. Meron parang ang bigat ng sorrow, pero nalungkot ako dito nung lumipat yung isa kong pinsan sa Ireland to work. So, alam mo yung it was a life-defining moment in a sense na nag-sink in kasi sa akin nun na talagang kami, kasi, well, my family is a very tight-knit family. So, alam mo yung when people leave, it makes you realize that things will not go back to the way things were before. Na talagang tumatanda na tayo, na talagang, alam mo yun, nagbabago na, times are changing. And it's not, alam mo yun, hindi ko masabing sorrow, pero talagang nalungkot ako doon. Nalungkot ako in a sense na, hindi bad sadness, alam mo yun, but it's more of, alam mo yung, merong
pain na mamimiss mo what used to be. Something like that. Hindi ko siya ma-explain ng maayos, pero alam mo yung lungkot sa mga bagay na alam mong hindi na ulit posibleng mangyari. Yung mga ganon. Yes, Pero hindi yes, siya gets. sadness na dahil nanggagaling sa Sana di ka na lang lumipat, ganon. oo, hindi ganon. Oo, it's more of, alam mo yon, namimimiss mo lang yun dati. Simpler days, ganyan, yung Ah, magkakasama kayo, ganon. yes. So, yun, namimiss ko yun. So, yun yung third sorrow. Okay, ako, 3 sorrows of the year. Hindi ko nasama yung elections, pero kasama siya. Sabi ko kasi, ewan ko ba na elbow siya dito dun sinasagutan ko na yung mga prompts. Pero kasama siya, of course. And same with you. Hindi ko na masyadong papahabain. Pero I remember that day after no ano, sobrang hirap din. At gusto ko makipag-away. Pero pinigil ko na lang. But again, dun sa nagsasabi na sayang ang mga nangyari, hindi po ito Star Shock, hindi po ito The Clash, na pag natalo ang bet mo ay iiyak ka dahil fan ka ng isa, nakakaloka. Hindi po siya ganon, okay? But we're still hoping for the best. We have to hope for the best. Okay, pero yun na yung nakasulat talaga sa prompts. Una, syempre layoff at Kumu. Dahil yun nga, solo talaga yun, no? Imagine mo. Pero alam mo, for some reason, hindi naman ako masyadong ewan ko, siguro kasi nga 1 month naman ako nagpe-prepare. Parang to be fair naman kasi may paramdam na sa amin 1 month before. I mean, sinabi na siya talaga na may mangyayaring restructure and not everyone will be able to be retained. But so at least nagkaroon ng chance and parang alam mo yung nakatanggap ako ng email ng retrenchment or ng redundancy. It was ano na lang, parang formality or parang confirmation na okay. So, hindi ko masyadong pahabain. Sinabi ko na yun kanina. Pero yung isa is of course, Left Pep. 7 years of my life, I've been with Oo them. naman. Ang dami kong, hindi naman tinalikuran, no? Pero iniwan or pinagpahinga sa buhay ko nung umalis ako ng PEP. Of course, working with the best of entertainment journalism. I'm proud to say that. Hello, si Madam Joanne Maglipo ng aking editor-in-chief. And of course, all my workmates na naging friends ko na din. Siyempre, yung pag-host ko sa Pep Live na, yun nga, I think that's one of the reasons why they always keep asking me na, why did you leave? Ganyan. Kasi syempre, nakabalandra yung face ko doon at nai-interview ko yung lahat ng mga gusto ko interviewin. But yun nga, again, may rewind naman, char. And dadating talaga tayo sa puntong ganon. So, okay lang naman. Pero syempre sad siya talaga. I mean, alam mo yun, I did not cry until una yung meeting, July 7, the day before my birthday. Nag-meeting, hindi ako naiiyak. Kahit si Pinky naiyak habang nagsasabi ng nung tinanong siya ni Madam na anong masasabi mo, naaalis na ang iyong friend, ang iyong partner, ganyan. Kasi nga kami yung partners talaga for the longest time. Hindi pa rin ako naiyak. Naiyak ako, alam mo kung kailan? Nung kinagabihan na nagsusulat ako ng article ng Darna, nakatingin ako sa naka-topless na picture ni Joshua Garcia na dapat tuwan-tuwa ako dahil topless siya. Pero hindi. Dahil naiyak ako. Kasi parang, alam mo yung na-feel ko na, shocks. Hindi ko Nag-dawn to in na sa'yo gagawin. yung reality. Hindi ko na to gagawin. Oo. Bakit ganyan? Parang yun. Tapos yung last naman, nung last day ko, hindi rin ako umiiyak. Kahit nagpakita sila na nakaka-touch na mga video messages, hindi ako naiyak. Nung pauwi na kami, doon ako naiyak. So parang doon na rin na naman nag-dawn sa akin. Tapos paggising ko nung kinabukasan, parang ang hirap iproseso nito. Parang hindi ako makapaniwala. Nakabakasyon ako ngayon at nakapahinga for something na, alam mo yun, may iniwan ako, may natapos na chapter sa buhay ko. Ganun. So, anyway, manong ko siya. But again, it's for growth. And I mean, we're all happy for each other. I was able to, nung nandun naman ako sa Kumu and nung nakapahinga ako, nakapagsulat naman ako for them, nakapag-pep live ako ulit. But, I guess ngayon, things have to end na talaga. So parang ito na yun na yun. And last, na isang solo, nakakatawa to, nagka-COVID ako. Kasi nga una sa lahat, hindi ko ine-expect na ako ay magkaka-COVID in my lifetime. I mean, it's bound to happen. Pero as much as possible, I don't want it to happen. And then nung parang nag-dawn sa akin na, shocks, positive ako. Nakahawa ako ng kaibigan. Muntik ako makahawa ng mga kaibigan. Oh, ang hirap nun, no? Plus, yun nga, parang ang naging dating sa akin, ang irresponsible ko naman kasi bakit ko siya nakuha, anong hindi ko ginawa. Tas naiyak pa ako niyan, parang nagising ako ng 7, yung panahon ng COVID kasi lagi akong tulog. So nagigising ako ng mga
ungodly hours of the mga 5 a.m., ganyan. Tapos makakatulog ako 8 na, 9. So mga parang yung unang araw ko, nagising ako ng 7:30 at itatry ko nang bumalik sa tulog. Parang doon ako naiyak-iyak. Sabi ko, shucks, bakit ba ganito? Bakit ako yung nagka-COVID? Keme-keme, ganyan-ganyan. Parang tanga, di ba? Alam ko naman yun, no? Sinabi ko rin yan Ayoko na lang mag-talk. nung sinabi rin sa akin ng ate ko yan, parang, hoy, nakakaano ka? Ano ka ba? Ano ba yan? Kita mo kami, 2 beses na kami nagka-COVID at nurse ako, buhay na buhay pa rin ako, ganyan. Kasi nga, naman siya, hindi naman dun sa factor ng pagkakasakit, but yun nga, the fact na ako ay nakahawa, plus yun nga, feeling ko, ang irresponsible ko. Pero hindi naman nga, kasi mangyayari siya kung mangyayari siya eh. So, thank God, yung 2 kong kasama sa bahay, si Sher at Ina, hindi nag-positive. Yung mga iba kong nakasalamuha, hindi nag-positive. Si Pinchy lang ang nahawaan ko. So, yun. Hopefully, hindi na siya maulit. Pero kung maulit siya, at least, I know what to do. But it's so inconvenient. Yun lang yung isa sa mga downside nun. Na, imagine mo, nakakulong ka dito sa kwarto ng 24/7. Tapos, ni tubig, hindi ka makakuha. Ano ba yan? Kasi hatiran ka ng pagkain, di ba? Parang, my gosh, preso levels. Charing. Pero sobrang na-appreciate ko yun. Sobrang thankful ako sa housemates ko. Sobrang thankful ako sa mga taong kausap ko noon na parang na akong mababaliw dahil nakalak ako for 7 days. Pero si Nat nagpadala pa nun ng food na healthy, di ba? So, thank you guys for making the situation bearable. Okay, eto next. 3 answered prayers. 3 answered prayers, the travel, the US travel, kasama na doon yung reuniting with a friend, with Ate Bea especially. Answered prayer, well, I would say, tawag dito, defining, or parang, hindi defining pero, alam mo yung relationships. Alam mo yon yung betterment ng relationships, yung na-reveal kung ano yung, alam mo yun, yung mga relationships talaga na totoo. Another answered prayer is, well, success of PAM. The success of PAM. Kasi yung success ni PAM is success of the people behind it. And the people na sinusupport niya. So, syempre, pag success ng mga alaga ko, success ko rin yun. And I'm just so happy to be a part of the success that they have. And yun yung answered prayer ko. Relationships, the business, and the travel. Okay. Ako naman, answered prayers, new job, times 2. Times 2 siya. Pero Times hindi 2 naman, times 2 siya. So, at least, di ba, na answer. I mean, for the longest time, yun naman ang pinag-pray ko from getting to moving to parang nalilay off na, nagpaparamdam na, to acceptance, to moving to another one. So, yun, nasagot naman siya lahat. And then, ito nakakahiya, napakababaw. Pero hindi rin naman siya mababaw. Money. I mean, unexpected yun this year na magkakapera ako bigla. So, alam mo yung hindi ako naghikahos. Yun. Yun naman ang ibig sabihin nito Nung parang at least may sobra. Parang ngayon lang ulit ako naka-experience ng ganun. So, thank you for that. At least na ko. Tsaka syempre, especially ng mga panahon na wala akong work at kailangan ko magbayad ng bills. I was able to fend for myself even and more pa. So, yay. And last, I am still alive. Ano naman yan, Yish? For the longest time, since 2011, I've had my fears, my cancer scares, everything. Ilang taon naman na from that. Buhay na buhay pa rin naman ako. Noong 2021, nagkaroon ako ng mga nakakatakot na matataas ang mga bagay-bagay na hindi dapat mataas. Pero I'm still alive. And the goal for this year is to, kung hindi na siya keep being alive. To keep being kung alive. hindi na siya makokorek, at least ma-address ko na. So, I pray for the courage and for your support, guys. Na sana mapanindigan ko. And siguro another, number 4, kasi yung money medyo, hindi, pero kasama pa rin naman siya, di ba? Pero, ang isa pa siguro na idadagdag ko na lang, ito rin namang rewind ay nagkaroon ng mga success niya. So, sana tuloy-tuloy lang. Kasi alam mo sa totoo lang nauubusan na ako ng ideas. Pero,
bigla namang may susulpot na idea, bigla may magsasuggest. So, salamat din sa inyo. At salamat sa nakikinig. I mean, hindi ko ina-expect na meron. Siyempre, yun ang prayer natin, meron. And naibigay naman, nagulat ako sa Spotify Wrapped na meron at malalaki ang now. I mean, siguro kung i-compare mo kila Directonet, kila sa lahat ng mga established ones, 'di ba? Maliit siya. Pero ako nalakihan na ako doon. I mean, na dumating siya ng 3 digits. Wow. Parang akala ko nga nung una 10 lang, mga ganun. Pero hopefully, ay ano naman, hindi naman siya. So, Iba naman happy yung ibang naman. podcaster. Tayo kasi Oo. passion project Passion naman. project talaga. So, 'di ba? Ay, ito kababawan lang. Best discoveries for the year. So ano lang to, yung mga trivial lang na mga discoveries like restaurant or Oo. hobby or ano. Alam mo sa akin one is yung mga ano, yung Ross tsaka Marshall sa US. Kasi sobrang saya ko kasi ano, nung nasa US, sobrang, I mean like people who have been to the US would probably understand. Kasi ang saya mamili sa Ross tsaka sa Marshalls kasi mga brand new na damit sila na may ibang branded, ganyan, na hindi nabenta sa store in season. Tapos parang, alam mo yung parang surplus. Yung surplus dito sa atin, parang Ah, siyang ganon. Isang malaking ganon kada building. So, alam mo yung ang saya, tawag ito, ang saya nun, best discovery yon. Discovery rin actually para sa akin is yung Feast QC. oo Alam mo, it's nice naman. getting to know new people, new family members. Alam mo yun, yung being with them na bago. And, well, one discovery for me sa sarili ko is I can work out every day pala. Dati kasi lagi ko nililimutan yung sarili ko na at most every other day. Pero this year, nagawa ko na everyday mag-workout ako. So, discover ko na, okay, kaya ko pala. Ganyan. Tsaka ano, yung Miss Dior na Blooming Bouquet na pabango. Sobrang favorite ko siya. Tsaka yung Bath and Body Works ko ng mga pabango. So, yun. Yes. Okay. Okay, ako naman. Una, candles. Of course, may scented candles. I mean, since 2020 naman, medyo meron ako in 2021. Pero parang 2022 yata yun, nakailang kandila ako na hindi ko mabilang. At kung may magtatanong, ano gusto mo regalo sa birthday mo? Ano gusto mo regalo sa Pasko? Kandila po, kandila. Hindi ko alam. 2022 na addict ako sa kandila at 2023 marami akong bagong kandila. Yish, thank you for buying me the Frenchie candles na brand ni Ashley Tisdale. Thank you sa Halina Candle Studio kasi una, bumili ako, nagpagawa ako, binigyan ako ng free, nag-guest sa podcast ko si Kyla. I mean, kaibigan ko naman siya, talagang kaibigan ko siya. Pero syempre iba yung business, di ba? And I can truly say na ang bango-bango ng mga kandila niyang ginagawa. Kebelis Vela na yun ang mga kandila ko ngayon. Ano pa ba? Si Ate Honey, binigyan din ako ng candle. Si Abby, binigyan ako ng 6 na kandila nung birthday ko. Nabasag lang yung... Kung sino pa yung pinakamabango, yung pa yung nabasag. Kung may na-miss ako, sorry. Pero thank you sa inyong lahat. Ang bango-bango. Ang saya-saya ng candles. Okay, next. Straightforward bags. For the longest time, isa lang ang bag ko. Yung Anelo lang. Ngayon, at least may 2 na akong pamalit. So, thank you. At saka ang ganda ng mga bags nila. Like, mairarampa naman siya. Yung hindi lang siya... At saka bukod sa mairarampa mo siya, marami naman akong mailalagay. Tapos may bago ako ngayon nga eh. So baka bags in general. Pero mas 2023 na yun eh. Si Badet kasi niregaluhan ako. Tsaka yung magbibigay sa akin sa exchange gift namin. Meron din bag. So excited ako doon. And isa pa Green Pastures na restaurant. Ang sarap pala doon sa Siang. Ang kasama kong kumain doon si Trina at si Trisha. The Click Girls. Nung tinuro nila sa akin yung sarap. Yun nga lang, nagka-acid reflux ako kinabukasan, sama ng pakiramdam ko kasi nilantakan ko yung 2 buong nilagang kamatis. Tapos nag-lemon square pa ako sa Mary Grace after. So, good luck sa tiyan. Pero masarap siya. Ang sarap. Tapos bago matapos yung taon, kumain ako ulit doon. So, ang saya niya. Yung isa pa, yung mga natutunan ko sa face ko. Totoo yan yung mga Best discovery mo self-care. rin siguro, FeastCon. Oo, kasi first time ko siya. So, ang Oo. saya pala niya, no? I mean, ako kasi yung mga magpapaka-honest naman tayo, isa ako sa mga, yun nga, di ba, yung hindi super gets yung mga ganyan, yung mga pag-a-attend ng something, ganyan. Tapos, ang saya-saya niya.
To the point na nagbayad na kami ng ticket para sa next year. Nakakommit na kami sa Oo, nakakommit na 2023 kami sa FeastCon. 2023 FeastCon. Kung ano man ang mangyari, whatever happens, basta attend. So, ang saya ng mga natutunan ko doon, si Doc Michelle Alignay ay kasama sa isa sa mga best discoveries ko for the year. Ito, yun na, personal. Prayer time. Again, magpapakabanal po ulit kami, pero again, allow us. Gusto ko siya talaga. Dito kasi mas naging seryoso ako sa prayer time ng 2022 and ang saya naman pala mag-devote talaga ng oras for that. Yung alam mo yung hindi ka lang mahihiga sa kama at mag-sign of the cross at makakatulog habang nagdadasal. Yung totoong prayer. So, yun naman, isa yan sa mga best discoveries. And siguro new part of daily routine na hanggang ngayon naman ay nakip natin. So, salamat naman. Okay, eto na. People you appreciated most. So, bahala ka na kung Wow. ilan. Kung sino-sino mga gusto mong magitay. Kung gusto mo i-grupo. Kung gusto mo isa-isa, okay lang din. Wow. Okay, pressure kasi baka may ma-miss out. Pero, well, first is family talaga. Syempre, well, si Lord, of course, una-una. Pero, mas yung people ba si Lord? Pero, family, my isa talaga is my LG head and mga spiritual ate ko, si Ate G tsaka si Ate MC. Kasi, alam mo yung sa akin, sila talaga yung talagang nakakilala sa akin in and out in a sense. Lalo na si Ate G, of course, being my LG head. May mga ka-LG, ayan, si Jimpy, si Roma, si Carla. Alam mo yung ang saya-saya kasi meron kang mga tao na kaya mo lang magpaka-honest. Kaya mo lang magpaka-ikaw, magpaka-sarili mo. Yung no pretenses, wala kang kailangang i-worry kung magugustuhan ba nila, magugustuhan ka ba nila, ma-offend ba sila, whatever. Of course, yung mga LG ko, lalo na si Sarah tsaka si Judy. Kasi, alam mo yun, sabi ko nga, kapag ka pala meron ka ring lower LG, it also motivates you to be a better person yourself. Kasi, you care for a flock may flock na inassign si God sa'yo. And, alam mo yun, parang ang unfair naman sa kanila kung hindi ko ibibigay or hindi ako magiging best version ng self ko habang nagtitiwala sila sa akin sa journey na ito. Alam mo yun? So, they motivate me to be a good person. May PAM alagas and yung mga nakasama ko mag-work sa PAM, diba, si Beth, si Kim, yung mga alaga ko, tawag dito, mga clients namin, it's nice working with good people and working for, alam mo yun, yung merong kaming mga common goals. Spiritual family feast talaga, yung feast family. Big shout out sa ating Feast QC family kasi alam mo yun nga naramdaman na bago tayo. Parang sobrang na-welcome agad nila tayo and super super nakaka-warm ng heart. Kasi yun nga, parang ang saya, parang bilong na bilong tayo dun samantalang bago lang tayo. So, yun, masaya my Feast family. Of course, sorry, mga kaibigan namin. Well, sila Ate Bea kasi sobrang actually si Ate Bea actually tama kasi Ate Bea she deserves a separate kasi kay Ate Bea ako nagstay pinakamatagal sa US. And alam mo yon yung nakita ko siya, nakasama ko siya ng ganong katagal ulit. Tapos alam mo yung bonus na nakita ko kasi yung buhay niya sa US. Kasi 'di ba tayo nakita natin siya before sa Philippines. So hindi natin alam na ito talaga yung ito yung base niya in a sense yung San Diego 'di ba? So nakasama ko si Kuya Chris, yung asawa niya, yung ibang family members niya, si Lux tsaka si Gia, si Monique, 'di ba, na pinuntahan ko rin, si Sarah also. So, ang saya kasi libre yung accommodation. Laking tipid Kasi nun, di ba? tipid. Oo. Pero yun, ang saya kasi finally, alam mo yun, yung mga taong na-miss mo, nakita mo ulit. So, ang saya. O, kita-kits ulit. Charot. Nox. Okay yan. At least, di ba, may pantaganas ka ba to? Okay. People I appreciated most this year. I appreciate everyone. But again, kung may mamimiss, utang na loob, patawarin mo kami. To sa patawarin. Patawad na po. Tumatanda na. Matanda na. But anyway, unahin ko. Okay. Siyempre, family din, no? I mean, yun nga, we had our highs and lows, our ups and downs, but we remain a family. And to be able to spend more time with everyone sa mga biyahe, sa mga pag-uwi, sa mga gatherings. And, isa yun sa mga blessings talaga ng 2022 that we're able to go back to almost normal, to at least gather again and
magkita-kita uli. Kasi mas naging close, di ba? At mas nag-enjoy. And then of course, my housemate, Sherendina, thank you especially for taking care of me nung ako ay may COVID. Di ko alam kung naririnig nila ako sa labas. But anyway, kung pakinggan nyo man ito. So super thank you. And of course, for being, di ba? Talagang as in magkakasama tayo. And syempre sa gift nyong Divoom speaker, walang iya, kasama talaga yon. Syempre, one of the best gifts I received for the year. Yung mga material na gifts, ha. And then, who else? Si Carol din, of course, na naging housemate ko for a time. And syempre, isa naman talaga sa best friends ko yan. Pero, nung naging mag-housemates kami, parang feeling ko mas nag-level up din yung relationship namin. Kasi syempre, kami yung magkasama sa kwarto, di ba? And then, the rest of the girlfriends, kahit hindi tayo madalas nagkakausap at nagkita-kita, pero sobrang na-appreciate ko the fact na we're almost complete nung Christmas. And si Sarah din, kahit nasa Japan ka, nagkaroon kami ng chapter na kami ni Sarah ang pareho ng pinagdadaanan kasi pareho kami biglang nawalan ng work. So, talagang we were there for each other. And almost all my friends din, di bilang napag-usapan na natin yung nawalan ng work. Syempre sila Lendel, sila Polly, sila Ate Neri, si Pinchy at Kate. Lahat-lahat na, alam mo yun, sila yung una ko rin pinagkwentuhan ng mangyayari na sa Kumu. And even yung mga plans ko, si Rizby, di ba? Mga plans ko na to leave, to transfer, and they've all been very supportive. Wala akong narinig na nega, sila Ate Rose, ganyan. So, thank you. Of course, ang aking tropa naman ng college, si Mart, si Yish, ikaw yun. Pero meron ka pa mamaya eh. Sorry. Si Badet, si Ate Bea, sila Gia, sila Luke, sino pa? Sila Judy, of course, sila Beth, sila Macy, lahat ng mga high college friends, ang saya-saya na we're able to reconnect from Zoom to physical meetups. Ang saya. And lahat ng mga na-interview ko, pero pinaka-shoutout sa Sangres, especially to, well, actually silang apat. Una si Iza tsaka si Kay kasi silang dalawa yung kinulit ko for them to be my last interview, and super duper thank you for saying yes. And for at least si Ate Shine, kasi muntik nang hindi makasama si Ate Shine. I think, alam ko hindi pa siya confirmed the day before, but she still said yes. And si Joy, Diana Zubiri, kahit nasa ibang bansa. Parang si Iza nun na nasa ibang bansa. So, thank you sa inyong dalawa. Sa lahat ng mga nakatrabaho natin, thank you, sa lahat ng mga PR, sila Miss Marian, ng GMA, sila Miss Tess, sila, lahat-lahat. Ang hirap isa-isahin, Of course, Pipe Network, thank you so much for welcoming me sa atin, and I hope na marami pang magagandang mangyari this year. Special shout out also to Please Pause dahil gines niyo ako for one episode. And syempre sila Sir GP, sila Sir Day, at lahat ng mga sila Wesley, mga sirs natin. Si Maggie, ang number one dahil siya ang nabuyukong gawin ko streamer sa Kumu. Yung alam mo yung ang dami na namin pinagsamahan sa friendship. Ang dami rin namin pinagsamahan na pang work, and super thankful. Lahat din naman, of course, kasama yung buong Seswang, sila RV, Jessie, Wana, plus sila Jules, mga kaibigan, sila Ate Rina na umuwi dito sa Pilipinas. Thank you. Lahat ng mga ginawa kong streamers din, thank you. Syempre, Pep family for accepting my my resignation, sorry. And for throwing a farewell party for me na hindi ko in-expect. Akala ko magla-lunch lang kami nila Peachy sa labas, biglang pagkita ko, ba't ang daming tao? Ba't kayo nandito lahat? Yung pala may pa-farewell party. So thank you. And for still inviting me ng Christmas party, and for always making me a part of the family. Of course, mga nakatrabaho ko rin sa Kumu, my teammates, especially Isab, na naging boss ko, for vouching for me and for sa lahat ng mga itinuro mo. At saka, yun nga, kahit 2 months na kami nagkasama-sama, naging friends kami, most of them. So, thankful ako doon. Si Pam, lalo na, kasi from Summit to Kumu, magkasama tayo. And ngayon, maghihiwalay na tayo. My gosh. So, yun. And excited naman ako, of course, to work with Team Freebie. So, excited to get to know everyone. And then, of course, my spiritual family. Yish, Ate G, my LG head, si Pinchy ulit, si Nat, si Carla, si Roma, si Judy, and lahat ng mga dumaan na hindi man forever, pero
I mean, we'll always be friends. Pero I mean, syempre may mga iba na nag-iba-iba tayo ng landas, di ba? So yun, thank you for being be a huge part of 2022 and for contributing sa aking growth talaga. May nakalimutan pa ba ako? Ay, of course, si Yasmin and Ray. Na lagi akong sinusundo dito dahil bigla na lang kami mag-hangout. Ang saya na may artistang kapitbahay, no? Pero hindi naman siya ano lang. Friends talaga kami. So thank you for welcoming me into your house, for all the memories and for all the kwentos na ating mga pinagsamahan. Sa lahat na naging guest ng Rewind for 2021 and of course 2022. So masalamat, ang dami nyo. Pero nagpasalamat naman ako sa inyo nung anniversary. So nandun naman na yung message. Hindi ko na masyadong pahabain kasi ang haba-haba na. So yun. And sa lahat na nakatrabaho, nakasama, lahat, every person na nakachika, ganyan. Special shout out kay Miguel Dumawal, kay RV, kay Miss Kate, kay Miss Keiko. Ang tataas ng episodes natin. Ulitin natin. Sorry. So yun lang masasabi. Tataas ng episodes natin. And thank you for your time kasi hindi ma-achieve yun kay Ate Dimples, lahat. Of course, kahit nabanggit na yung family kanina, no? Syempre special shout out sa aking nanay dahil nanay ko siya, 'di ba? I mean, enough na 'yon. I mean, hindi ko kayo makikilala ng lahat. Hindi ko makikilala ang self ko. Hindi ko magagawa lahat ng mga gusto ko if not for her. And you know, we do not have the best relationship in terms of, yun nga, lagi kami mga banters, ganyan, bickering here and there. Pero at the end of the day, she's still my mom, 'di ba? So, of course, special shout out to my mother. Nakalimutan ko pa lang sabihin, syempre sa mga listeners ng Rewind, salamat, no? I mean, this won't be, anong tawag dito? Hindi ko ma-achieve yung mga numbers na sinasabi ko kanina, yung ano mo yun, syempre it's one thing to do your passion project, but it's another thing when you see people actually listening to it. And yung parang na-achieve, na-reach mo, yung gusto mo mga taong ma-reach. So, thank you so much for that. And just keep on listening. Marami pa tayong in store this year. And na-excite ako. Sino pa yung mga taong papasok sa atin this year. And hopefully, yun nga, i-keep natin yung sinabi ni Heart. We meet people for a reason, a season, or a lifetime. Pero sana lahat halos lifetime. But we know na hindi siya pwedeng ganon. So, mangyayari naman yon. And lastly, your theme for 2023. Okay, actually out of all your questions, ito talaga yung pinaka-ready ako because I have been reflecting on this. Actually, patapos na yung taon, yung 2022. Sabi ko, I want to enter 2023 na mas intentional. Alam mo yun, mas intentional with everything. And the theme for me for 2023 is mercy and grace. Alam mo yun, una kasi we acknowledge that everything is grace. So, ako, my work, my friends, my family, lahat yan wala ako kung hindi dahil sa grace na binigay sa akin. So, alam mo yun, I just want to be more aware of that truth, to always acknowledge it before God, 'di ba? Lahat ng meron ako. And mercy because again, I would also not be here if it weren't for God's mercy because alam mo yun, hindi tayo perfect eh. Hindi ako perfect especially, but knowing that I have God who loves me even with all my mess. It's what keeps me going. Alam mo yon, yung pag nagkakamali ako, pag pumapalpak ako, pagka nagfe-fail ako, yun yung hope yun yung nagbibigay ng hope para mag-push through to another day. So, yun, I want to enter 2023 with that in mind, with mercy and grace in mind. So, yun yung theme ko for 2020. Theme for 2023, inisip ko na din yan. Hindi ko alam kung tama yung mga words, pero basta, kasi parehong G, di ba? Dahil growth and gratitude yung 2022. So, inalign ko na rin ng konti. So, ang nilagay ko ay, greater, glorious, gratifying 2023. Wala lang, hindi. Greater kasi syempre, ang great naman na ng mga napagdaanan last year because it was all about growth. And now that I've grown, syempre, we wish the great things na natanim natin to be greater, di ba? And in all aspects yun, di ba? Spiritual, physical, career-wise, financial, mental, psychological, lahat ng all sa buhay ay maging greater sana this year. And
glorious because we want to give glory to our God. Oy, again, hindi nga lahat tayo pare-pareho, pero ako, ito ang gusto ko mangyari. So, yon. And alam ko there will be hindi dahil nga hindi tayo perfect, 'di ba? Alam ko there will be times baka ma-neglect, baka makalimutan, but I wish na I will always go back to that, giving glory to him. And gratifying kasi grateful na ako last time. So, bali mo magbunga yung pagiging grateful, charot. Hindi naman, yun nga, coming from din sa mga pagsubok na nangyari ng 2022, sana, I mean, nangyari naman na siya, meron naman na, pero sana yung gratifications na ma-achieve ko nun, yung talaga magpapagrow pa sa akin ulit. Doesn't necessarily have to be material or pera or whatever, but something that will contribute to my growth. So yun, GGG 2023. So yun ang hashtag. Dati kasi laging BBB brighter, braver, or brighter, bolder, braver, ganyan. So ngayon, GGG naman. Para maiba naman. Gamitin natin lahat ng letters sa alphabet. Yun. Yes, thank you for this mahabang summing up of 2023, ay 2022, natapos na agad ang taon. Yon, 2022. Again, Thank you so sorry. much for having me. It's so nice to reflect. Alam mo yon, ang saya. Kasi sayang naman lahat ng mga pinagdaanan natin kung datin pagre-reflectan, di ba? Tayo matututo from it, di ba? So, ang saya. I mean, ang saya ng 2022. May lungkot, pero alam mo yon. Sa akin din may lungkot, pero lahat nga nang nangyari, parang mas naipaliwanag niyang everything really happens for a reason. And we are thankful and grateful for that. So thank you, Yi. Salamat for joining me. Dahil nakapag-record na ako ng isang episode at may mga nabook na ako. So actually iniisip ko dati, baka mamaya last season na to or what, kasi nga nauubusan na ako ng ideas. But thankfully, binigyan naman ako ni Lord ng brains to think again. So meron tayong season 5 this February. So parang last time lang, yung season 2 was February. So, yun din. So, mag-uumpisa tayo with, the month of hearts. So, ano kaya ang ating offering? So, you will know that. We will keep you posted on our social media accounts kung ano man ang magiging calendar of activities natin. Malay nyo, pwedeng mag-iba, pwedeng maging from 13, maging 8 episodes na lang. Total, di naman na uso yung full season run ngayon. Charot. Hindi ko pa alam kung may mga bagong pangyayari, but pray for me also. Hindi lang for the listens, but may mapiga pa ako. And, thank you because you keep me going. And, when I read stuff or comments about, people, about you guys appreciating the trivia na mga natututunan ninyo, mas nakaka-inspire. And ako rin, mas nauudyok to actually find out more about everything. So, thank you so much sa inyong lahat. And again, Yish, thank you so much. And sa lahat ng ating mga Ka-Rewind, sa lahat ng mga ating retro fans, we will see each other next season. And of course, to end this, we all wish you a great or a greater, a glorious and a gratifying 2023. Sana lahat tayo ay mas maging healthy, mas maging happy, mas ma-pursue yung mga passions natin, and let 2023 be the year na hindi na tayo masyadong mag-iisip sa iisipin ng ibang tao, and we let them control us. Dahil, ako for one, tayong dalawa Yish, meron tayong God na yun ang ating pakikinggan. Pero yun nga, dahil hindi ko naman sinasabi lahat kayo ay religious, pero basta as long as wala kayong tinatapakang tao, just let the others be and let yourself be. So, with that, thank you so much and have a happy 2023. This has been Rewind, a Throwback Podcast. Enjoy your wine night. Bye, everyone.